Ang gihangyon tanan sa pagpamarog in honor and respect to God's holy word. If you have your Bibles with you, atong ablihan sa Gospel of Mark chapter 9. Gospel of Mark. Mark chapter 9, Marcos kapitulo 9, verses 33 to 37. Mark chapter 9, verses 33 to 37. Ang panguluhan sa pagbasa sa ESV nga version. And he came to Capernaum. And when he was in the house, he asked them, "What were you discussing on the way?" But they kept silent, for on the way they had argued with one another about who was the greatest. And he sat down and called the 12, and he said to them, "If anyone would be first, he must first be the last of all and servant of all." And he took a child and put him in the midst of them. And taking him in his arms, he said to them, "Whoever receives one such child in my name receives me. Whoever receives me receives not me, but him who sent me." God bless His word as read. Pwede namang lingkod ang tanan. Salamat. Maying buntag, pag-usab natong tanan. Siguro no, sa mga regular manimbay sa morning, nakabantay mo, daghag batan-on na nimba karon. Na-notice siguro nyo, grabe natong mga usher ganina, energetic kayo. Beginning this Sunday, wala na youth worship. So, of course, nagyapo yung mga activities for youth only, pero beginning this Sunday, ang worship para sa tanan, morning na lang ug ang vesper. Now, daghag mo tanang ano yung on say basis. So, ug mo tanaw to sa Bible, permi gyud evident ug permi nato makita niya. Every time mo barog ang mga prophets, magtudlo ang mga apostles bisan si Jesus Christ. Wa siya o kanang sa tawo na wala gilahi ang age group. Gitapok niya pirmi ang tanan. Gani sa passage nga tong gibasa ug kabantay mo samtang nagtudlo si Jesucristo sa mga sa 12 apostles na bata in their midst. Now, and you may say Pastor, so kinahanglan day tapo sa preaching tapok tanan. Namo gihapoy preaching sa youth service. Yes, there is, but ang emphasis there is ang biblical example nga sa dihang magtapok ang believers on a regular basis, it's for all ages. So, daghan kay mga implication pwede mo gawas gikan yana. By the way, padayon ta sa tong series means of spiritual growth or instrument or paagi asa ta motubo sa spirituhanon nga bahin. Ako yung isigrimay no every Sunday nga kining mga means without the work of the Holy Spirit mahimo ning ordinary. Tong natunan ang Bible. Without the work of the Holy Spirit, sa gunsa pang basa atong Bible, mapuno tag knowledge. Yes, makabalong mahimo tang maalamon sa Biblia. But without the Holy Spirit ministering to us, pinagi sa pulong sa Dios, pwedeng why transformation, why growth may tabo. Sa worship, sa local church, sa prayer, ug wala ang balaang espiritu, mahimong normal na nga routine tanan. That's why it's very important nga sa matag topic nga itong nahisgutan, we always ask for the prayer of the Holy Spirit nga magpataliwala, magpamuhat as we do obey unsa man ang padayag sa Ginoong Dios nganhi kanato. Atong topic would be the last of this series, ay kalima, and it's titled Service, Serbisyo. Muna ikalima nga means for spiritual growth. Ikalima nga instrumento paagi kung asa ta pwede motubo sa spirituhanon nga bahin. But before that, ay hatang padayon mo dive sa pulong sa Ginoong Dios. Let us pray all together. Ngayon tagiya sa balaang espiritu. Father in heaven, we call on to you, O Holy Spirit, as we study to your word. We acknowledge nga imong pulong sinuwat sa kanimo balaang espirituan masabot lang ni pinagi kanimo balaang espiritu. Among minds, among thoughts are limited. Your ways are always higher than our ways. Muna mangayo minimog tabang, O Dios, nga makasabot mi sa imuhang ipadayag nga mensahe nganhi kanamo,
masunod ug maaplikar pud namo sa among kinabuhi. Gamitan ni nga oras o Dios para matudloan ang matagos sa kanamo ug andama mong hunaon kasing-kasing uban sa pagpaubos sa pagdawat sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, amen. So service, serbisyo. Siguro no nakabantay na mo nga sa dihang kita naluwas, sige tagadungog na kay bag-ong katuyuan sa kinabuhi. Na kay bag-ong purpose dayon sa imong kinabuhi sa dihang ikaw nakaila sa dihang na-encounter na nimo si Jesucristo. Sige siguro kagadungog nga you found the purpose in your life. Isa niya na nga purpose or tumong ang serbisyo. Now, we were rescued for a purpose. Giluwas tas Ginong Dios for a purpose. Siguro ako na ning nasulti ninyo before nga atong Ginoo is very purpose-driven. Wa siya buhaton nga random. Wa siya plano nga out of the blue random, way tumong. Isa sa tumong ano giluwas tas Ginong Dios para sa pagpangalagad o para sa pagserbisyo. God created you. God saved you. And now, we must understand that God is calling us to live a life of service. Now, pamilyar mo sa libro bitaw nga Purpose-Driven Life, gisuwat ni Pastor Rick Warren. Ningon siya, one part dito, we are fully alive when we are helping others. If we are not serving, we are just existing. Now, believers, ang kastorya ni Rick Warren, if we are not serving, nabuhi lang ta. Because life is meant for ministry. God wants you to learn to love and serve others selfishly. Gani sa dihang gi-summarize ang tanang balaod sa Old Testament, it goes into two commands. Love God, love your neighbors. So this goes to say we are saved to love God, to love our neighbors. One way of practical application para mapakita na to ang gugma sa tong isig katao, sa tong kasilingan, is for service. Now sa Israel, pamilyar mo sa mapa with Israel, na duha ka prominent dira nga lake nga gitawa nga pangalan pagay sea, unang Dead Sea ug ang Galilee, Sea of Galilee. Now ang Sea of Galilee muna ang lake kung asa mangisda sila. Gani dira nag-revolve ang ministry ni Jesus Christ. Kinumdum mo atong silang Peter, ayahang mga disciples, asa niya gitawag, naara Sea of Galilee, ng isda. Naka Sea of Galilee, puno kay na og kinabuhi because the water there is flowing. Nay entrance, nay exit. Now in contrast, ang Dead Sea, patay yun siya, literal nga singing. Ano gitawag siya Dead Sea? Kay way mabuhi nganha nga mananap. So it's the lowest point in earth. Then, why mabuhi kay ang tubig dira nagpundura. So taas siya og ang level sa tawag ani sa pH sa asin. Taas siya content sa asin parat kay na nga dagat mo nang why mabuhi. So ngano Dead Sea siya, ngano patay siya? It is not moving. Stagnant siya. It's the same with our spiritual life. If we are not moving, stagnant ta, why outflow sa tong kinabuhi, wherein why avenue kung asam exercise nato tong spiritual muscles, you might as well be just existing. Wartag zombie, buhi pero patay. Bantay mo sa atong mga physical nga lawas, atong physical nga muscles, kinsa try ninyo diri mag-exercise. Any kind of exercise. Diba, sa dihang panington ta nindot kis paminaw. Sa dihang makapahuway tag 1 year, maughanas atong singot, igbalik itong exercise, bugatos lawas, sakitas bukog, Just like our physical body, when we are not used to move, we are weakened. Maluya ta. So service is the opposite sa ato ang natural nga inclination. Ang matag usa ka nato, whether we like it or not, most of us are not interested in serving God. Whether we like it or not, naturally, ikaw ako, ganahan mo serbisyos laing tao. Mas ganahan ta moingon, ako gani na panginahanglan nun, ako na nun mo tabang. Mas ganahan ta sa term nga, I want to be served rather than to serve. Now we say nga, panagsa, I'm looking for a church nga mabless ko. I'm looking for a church nga ma-meet ang akong need. Pero sometimes ita mo ingon nga, I'm looking for a place where I can serve, where I can be a blessing, where I can meet the needs of others.
Naisip mga tinun-an sa Ginoong Dios, kung anak ta sa Ginoong Dios, dapat mag-practice taong hunong taghuna-huna pag-ingon nga kinsa may motagbo sa akong panginahanglunon. Dapat mag-practice tag-ingon nga kinsa mang panginahanglunon akong tagbuon. Kinsa may nanginahanglan sa akong tabang. Kinsa may nanginahanglan sa akong abilidad. Kinsa may nanginahanglan sa akong nakabaluhan. Right before our passage, matuta sa itong passage, sa verse 31, kabantay mo dira, nagkuan si Jesus Christ. Nag-foretell siya, riyang gitag na, unsay may tabo sa unahan. Mamatay siya, o mabanhaw siya. Pero ang mga apostles, wala dire lang focus. Now, ato hinumduman na nga pinangga kini sa mga apostoles si Jesucristo. Nga kung mubasa mo sa gospel, mawa na si Jesucristo, pangitao na siya dayon sa iyahang mga apostoles. Pero dire na importante nga gisulti ng Ginoong Dios si Jesucristo. Sa unahan, mamatay siya. He will be delivered to the hands of men. They will kill him. And after they killed him, he will rise in 3 days. Now, importante kay na nga kamatuoran nga gisulti ni Jesucristo pero gi-brush off sa mga apostles diri nga bahin. Nga naman, nasla argument. Kinsay mas labaw nato? Sa umaabot nga gingharian sa Dios, igabot nato sa langit, kinsa may pinakataas natong tanan? Moy argument, naglalis ang mga apostoles, ato manggipambiyaan ang tanan para mosunod ni Jesucristo. Ato manggipambilin ang tanan karon. Kinsa kay mas labaw nato igabot ngadto sa langit. Now preoccupied kay silang kaugalingong desires, silang kaugalingong tinguha nga mahimong great, mahimong labaw, preoccupied silang status. This passage is a powerful reminder that those who follow Jesus are called to a life of service. Nga naman, sa dihang nakit-an ni Jesucristo, nga naglalis iyahang mga tinun-an, kinsay mas labaw, iyang gisumpayan, iyang gitudloan. If anyone would be first, he must be the last of all, and the servant of all. Siya gusto itudlo diri. Siya gusto itudlo about service sa iyang mga tinun-an ug sa tanang makabasa nini nga passage. So atong sugdan atong mensahe sa pag tuki, unsa may meaning ng service? Or unsa may meaning sa word nga servant? Dira nga gigamit ni Jesus Christ sa verse 35. Now, ang word nga servant, in its Greek form, diakonos, so it literally means a person who serves or offers service to others to meet their needs even at the sacrifice of their own. Antay mo? Ang meaning niya literally, it's sacrificing what you have para sa ubang katawhan. It has other meaning. One who does what promotes the welfare and prosperity of the church. Katulod, the servant of a king. Now, kanang tulo ka meaning dira, sa inganang paagi, gibalik-balik, or sa inganang mga paagi, gigamit sa Old and New Testament, ang meaning sa word nga servant when it comes sa context nga follower ka ni Jesus Christ. Pero ang mga apostles, dili interested dira sa dihang ning sulti si Jesus Christ about servanthood. Their interest is kinsa may mas importante na to abot sa langit. And gi-redirect sila ni Jesus Christ. No, that's not should be our interest. At some sense, no, so diakonos o pamilyar mo, dira gikan ang word nga deacon, server. So at some sense, we must all be diakonos. Deacons. So you might ask, pwede day tanan deacon, pastor, di pod. Kaya na po special nga function nga gi-describe sa book of Timothy and Titus ang deacons. Pero in some sense, dapat kita na si servant. Si servant of a king, si one does what promotes the welfare and prosperity of the church, si person who serve others needs at the sacrifice of our own. Now, the Bible is clear nga sa, o gisigi na nato nagbalik-balik isgutan nga sa dihang na encounter nato si Jesucristo, na siya ihatag nato ang spiritual gifts. Curious ka, no? If ever fill up ka sa tuan church membership form, di ba, na spiritual gift test dito. Imposible zero katanan. So, if ever curious mo, na ba ko spiritual gift? Pwede gid mo dool na ako tagant mo soft copy or mag-print kog copy na spiritual gift test. Pero ang point here dire is this. Sa dihang may counter nato sa Jesucristo, iyat ang tagaan og gasa. Iyat ang tagaan og spirituhanong gift.
And on top of our abilities, atong mga interest, atong mga hobbies, mga likes and mga dislikes, join together, mapurma din na siya into how we participate in the work of God and doing what God is doing sa palibot nato. Now, as we allow the gospel bitaw to change our hearts, as we allow the gospel nga mubag-o sa atong kinabuhi, we will develop a care for others. Sugot kag sa dili, unsa man imong batasan, unsa man imong kinaiya, kung ikaw na-encounter mo si Jesucristo, nagid na ma-develop nimo nga sa pag-tanaw sa unsay welfare, unsay makaayo, na concern mo gawas naturally diha kanimo, gikan kanimo padung sa isig katawo. Kumusta kan is iya? In serving, we discover more about ourselves and how the Holy Spirit is growing us while He uses us to meet the needs of others. Ang ulikon. So dihang magserbisyo ta sa Ginoong Dios, dira nato makita, ma-discover sa unsang paagi ang balaang espiritu nagpamuhat nganhi kanato, sa unsang paagi ta gi-shape, gipatubo sa balaang espiritu para matagbo ang panginahanglunon sa atong isig katawo. We learn best by doing. So how can service be a means of spiritual growth? Una, in service, our consecration is clearly seen. Love, big word, consecration. So ang research ng big word ba yun yung consecration? Now, throughout the Bible, it is used approximately siguro mga 100 times. So nang oy, di kay ni big word. Sige din nagbalik-balik sa Bible. So what does this mean? Consecration is being set apart for a sacred purpose. Amalikon. Being set apart for a sacred purpose. Gilahi ka kay kay balaang katuyuan. So muna ang pinakaunang naaday nato sa dihang ma-encounter nato si Jesucristo. It signifies a commitment to aligning with God's will and living a life dedicated to serve Him. Og ikaw, adult na ka nakaila sa Ginoong Dios, or nakaila ka sa Ginoong Dios sa dihang nanakay, taud-taud na ka na ibuot. Siguro makapamalandong ka sa dihang wa pakakaila sa Ginoong Dios, ang will, ang kabubuton nga imong gisigigtuman, kabubuton nimo or kabubuton sa mga nakapalibot nimo. Siguro makahinumdum ka nga atong mga higayuna, ikaw ang hari sa imong kinabuhi. Pero karon nga natagbuan nimo si Jesucristo, nakaila na kaniya, na imo nang gituuhan ang kaluwasan na lang niya, kabantay din ka, uy, na may nausab sa kuha. Kay gilahi na ka for a sacred purpose. Nakat-on na ka ginahinay commit, align sa imong kabubuton, ngadto sa kabubuton sa Ginoong Dios, and ultimately be dedicated to serve Him in ways nga kaya nimo. Hinganim gud na sa dihang mailahan na nato si Jesucristo. Once we came to know Christ, you are no longer an ordinary yuna. Di na si ikaw nga nabilong nining kalibutan na. Ikaw na nga citizen sa langit. Ikaw na nga imong ngalan na sa book of life. Ikaw na nga gitawag ni Jesucristo by name. So in the passage atong tanawon ug atong makita nga mga apostles, they are more very concerned of being seen as kinsay great, kinsay labaw. They are not concerned of kinsa may mas servant natong tanan. Kinsa may mas nagserbisyo natong tanan. Kinsa may wa sila kayo paki kung makit-an ba sila sa mga tao as a person being set apart for sacred purpose. Di ba? Dili ilang focus, who is the great of us all. Ano yung babantay mo sa verse 33, they are discussing on the way. Samtang nagbiyahe, naglakaw, nagdiscuss sila kinsa man jud nato ang pinaka-great, pinakalabaw sa tanan. And many of us kadaghan nato sometimes commit the same mistake. At we are more concerned of unsay panlantaw sa mga tao nato. Sometimes we are more concerned thinking of ways unsa kung paagi nga murag dako lang taon, murag labaw tanawon. We are not sometimes concerned sa unsa man akong paagi mapakita nga I'm being set apart for a sacred purpose. Nga kung sa una pirmi ko makit-an sa mga laaganan, diskuhan bar, karon di na ko dapat nga makitaan. Kung sa una kung naay sugal ako'y una nag-una didto so karon di na ko dapat nga na I'm being set apart for a sacred purpose. Mo bitaw na ningon si Paul sa Romans 12 nga offer your body as a living sacrifice. Di na siya dapat gamiton sa pagi sa kalibutan. It should be dedicated na
for the Lord. Ni-urge si Paul sa mga believers, sa mga Romano, nga ay nanan ninyong ihalad inyong lawas sa mga Diyos-Diyos or sa inyong mga hari, mga gipangludhan. Ihalad na ngadto sa Ginoong Dios as a living sacrifice. Gitawag ni Paul ang mga magtotoo sa taga-Roma nga i-dedicate na inyong kaugalingon sa pagserbisyo ngadto sa Ginoong Dios pinaagi sa inyong mga buhat, inyong mga action. So when we say in service, our consecration is clearly seen. It speaks that our actions are louder than our words. Di ti ka pailhon kinsa ko, pailhon di ka kinsa akong buhat. Sa pinaagi sa ako ang buhat. So this goes to say, it involves surrendering your life. Di lang life nimo, imong talent, imong possession, imong mga tinguha, aspirations, acknowledging that God is the ultimate authority, nga di ka makaikyas niya, surrender na kung tanan sa imong Lord. Now, isa sa pinaka-prominent, pinaka-nindot nga example, when it comes sa clearly seen kayo nga set apart na siya for a sacred purpose, is ang apostleship ni Paul. Now, if you have your Bibles with you, atong tanawon sa Book of Galatians, so ngayon tanan atong ablihan, sa Book of Galatians, 1st, 2nd Corinthians, Galatians chapter 1, verse 15. Dirata magsugod sa verse 15. Galatians chapter 1, verse 15. Sa akong balikon, this is a very prominent example sa unsang paagi gipakita ni Paul nga di na siya sama sa una. He's being separated for sacred purpose. Atong hinumduman background ni Paul, di ba? Persecutor. Ilado nga mangdakupay, mangprisuhay og mga Kristohanon. Pero sa dihang na-encounter na niya si Jesus Christ, verse 15, but when he who had set me apart before I was born, who called me by his grace, was pleased to reveal his Son to me in order that I might preach among the Gentiles. Sabi siya, uy, di ko manakop, di ay. Siya kay giset apart ko sa Ginoong Dios, dili ko manglutos og Kristohanon. Alin siya, akong trabaho na day karon, mo preach na di ay sa mga Gentiles. Nato hinumduman nga ang ministry sa mga apostles sa mga Jew. Si Paul ang nikabot sa mga Gentiles. Di ba kay hinumdum mo sa tong Acts series, nitapos to nga kita isa sa produkto sa mission ni Paul, mga Gentiles. Then after 3 years, verse 18, ningon din si Paul, sa dihang yan ang nakita, uy, muna akong purpose. After 3 years, I went up to Jerusalem, visit Cephas, remained him 15 days. Wa ko'y nakitaan laing apostles, except si James, ang igsuon, ang half-brother ni Jesus Christ, din ibalik ko Syria, Cilicia, and daghan pa siya giadtuan, ang point diri sa dihang nahibaw-an na niya on siyang purpose, wa na siya nibalik kinsa siya sa una. Iyan ang gipakita sa tanang tao, oy, di na ko atong sa una, I'm separated na for a sacred purpose, mao na ni akong buhaton, kay nakailan ako ni Kristo. Imo na ba nang nakit-an sa imong kinabuhi? Imo na bang na pamalandungan, unsa may akong purpose, Lord? Ngano imo kong giset apart? Para asa man o Dios? One way para may bawaan imo try to serve. Imong makita, uy, para diri, gaday ko. I remember the life of David. Unsa si David? Shepherd boy. Pero giyon sa siya pag-set apart sa Ginoong Dios, pinagi siyang pagka-shepherd, nakaya niya pildihon si Goliath. Kay may master siya mo gamit sa slingshot. Pinaagi sa sling nga iyang pirmi gamiton para proteksyonan ang mga sheep, napildi niya si Goliath, nahimo siyang hari. Di ba? Giunsa siya pag separate sa Ginoong Dios. So consecration is about dedicating yourself to God for a higher purpose. Higher purpose and nurturing a closer relationship with God. So offering service it allows believers, it allows you, it allows me to experience a deeper intimacy with God, to live a life dedicated to serve Him. Can you be seen as a child of God? Muna pinapangutana. Makit-an ba sa imong silingan? Uy, lahi lagi ning tawhana. Uy, Kristohano niya. Makita ba yun sa imong mga silingan nga di na lagi ni siya sama sa una? Or are you a silent Christian?
Christian lang. Christian nga ikaw lay nakabalo. Way laing nakabalo. Bisag imong ginikanan, wa kabalo. Sa imong igsoon, wa kabalo. By dedicating ourselves to God's service, we often ourselves atong giabli atong kaugalingon to experience unsa kanindot ang gugma, ang paggiya sa Ginoong Dios ug unsa kanindot gamiton ang gasa nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato. Can you be seen as a Christian who is separated for a purpose, or are you a silent Christian? So how can service be a means of spiritual growth? Our consecration is clear seen. Kaduha, in service, we show our obedience, syempre. Now, serving in a Christian context, act na siya. It's an act of service motivated by faith. Ang malikon sa Christian nga context, Kristohanon, biblical context, mayon tag service, isa na kapag pamuhat nga gidikta or motivated sa pagtuo. Whether sa sud simbahan, sa community nimo, sud sa balay, trabahoan, eskwelahan, or by simply helping kinsa may kinahanglag tabang sa makit-an nimo sdan, if it's motivated by faith, it's service sa tubangan sa Ginoong Dios. It's about using what God gave us. In the Bible, generally, obedience is living a life pleasing to God, leading to blessing and spiritual growth. Now, generally, mo na meaning sa obedience. Now, sa Old Testament, ug makabantay mo, ang demand sa Ginoong Dios sa Old Testament, follow me, obey me, do this, do that. Ngano yung anang demand sa Ginoong Dios? Itungod mo na iyahang gipangayo silang kasabutan. Kamu akong pilion nga nasod, I will shower you with favors, buhata lang unsa akong gusto buhaton. So ang mostly nga motivation sa Old Testament nga ganahan sila mosunod sa Ginoong Dios tungod kay nay kasabutan. Tungod kay gipaboran sila sa Ginoong Dios. Pag-abot ni Jesucristo, pag-abot na sa New Testament, ningon day si Jesus Christ, I set myself as an example to obedience. Sunda din ninyo. Sa Old Testament manggod, sige kapakyas ang Israel, hantod sa Book of Malakay na lang, sige na sila talikod sa Ginoong Dios, kaya sila example. Unsaon magyud namo pag-serve? Unsaon magyud namo pagpangalagad, pag-obey sa Ginoong Dios? Niabot si Jesucristo kani, ingani inyong buhaton. Muna ang mga teaching ni Jesucristo, wa pud ni go against sa Old Testament. Gani every time mo teach ya, it has been said, it has been written. Iyang i-quote ang Old Testament. So gipangayo ni Jesucristo ang demand nga mosunod kanako ug ikaw ang follower kanako, tinun-an kanako, sunda pod ang akong mga buhat sa New Testament. So the New Testament giset ni Jesus Christ himself as an example. Now ang question is, God commanding believers to serve Him. Nabagid na directing nga sugon. Ingon naman si Jesucristo, sunda ko. So pwede po dili sundon. Sa Old Testament, ingon si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Sa Psalm, serve the Lord with joy and gladness. Kita mga New Testament believers na manta, ang emphasis ni Jesus Christ, serve one another. Ang emphasis ni Jesus Christ diri, for you were called to freedom. Nano mo'y kagawasan sa sala. Brothers, do not use it as an opportunity for the flesh. Anyog abusari karong giluwas na mo sa Ginoong Dios. But through gamita na into serving one another. In 1 Peter 4:10, as each has received gift, use it to serve. Use it. Now, kanang duha ka serve one another dira, it's written in a form of command. Sa dihang nabasahan na sa mga taga-Galasya, sa mga gipadadaan ni Pedro sa iyang suwat, uy, gisugo ta ni Peter nga, gisugo ta ni Paul nga mo serve. And since naa siya sa itong Bible, pulong siya sa Ginoong Diyos. So God is commanding us to serve the Lord. Punta na, nahigugma ba mo sa Ginoong Diyos? Now, I want a commitment. Isa daw kamot sa nahigugma sa Ginoong Diyos. Amen? Bantay mo ha. John 14:15. Basahon na to. Atong duha nagbasa. Kon, nahigugma mo kung kanako. Lagi, sugo ra ba ta mo serbisyo? Maratag na checkmate, ani ron. Asa man? Sod simbahan, gawas simbahan, sod balay,
imong igsuon, imong ginikanan, sa eskwelahan, sa trabahoan, tanawa imong palibot, tanawa tong nasod. Ngano na yung animan? Because Christians are not moving. Ngano daghan magtao na wag tangag paglaom. Ngano daghan magtao mas pilion mo layat sa tulay, tapuson nilang kinabuhi ngano man. Because the Christians are not moving. The Christians are not serving. The Christians are not reaching out sa mga taong nanginahanglan. Ang point there is act. Buhat, lihok. It's about using what God gave us. It's about using the gifts, the talents to make Jesus known. So offering service allows believers to live in obedience to God, to trust Him, and embrace God's command nga serbisyohan siya. So ito makita nga sa diha dayong ang service di ay application di ay ni pagpakita sa kaluwasan nga na nato application sa unsa atong nakatunan nganha kang Hesukristo. Word nga service is verb. Ni meaning, i-act siya, buhaton siya, lihokon siya. Nang nakadungog siguro muna ako few Sundays no nga, let's not be a Christian nga magpasinaw lag lingkuranan. Let's be involved in His ministry, in His works. Kaya nga paagi, mapamatud-an nga we have been separated for a purpose, we have been obedience to our Lord Jesus Christ. Katulo, in what way man mahimong paagi ning service to grow into spirituality. In service, we develop Christ-like qualities. Christ-like qualities. Unsa man na? It refers to the character, traits, and behaviors that reflect the life and teachings of Jesus Christ. Ako maligon, in service, ma-develop na. Now, ako, mutuog yun ko, kitang tanan, gitagaan tag mga quality ni Kristo. Sa dihang ning tuot niya, na ang bunga sa balang espiritu dayon nganhi kanato. Ang problema lang, panagsa di ma-develop. Ngano, wagi gamit, wagi exercise. Munang in service, kanang mga traits, character, nga gihatag, gibutang sa Ginoong Dios nganhi kanato, si new person, si old nawala naman, so nanay bagong character traits ibutang ihatag ang Ginoong Dios kanato, mas makita na, mas ma-develop na sa dihang naata sa serbisyo nganha sa Ginoong Dios. When we serve others, we are essentially muratag na namin kung serbisyo ta subang tao. It reveals sabi ito motivation. It reveals our capacity to love, to show compassion, our willingness to put others' needs before us. Ang serbisyo di ay is a self-reflection nimo ug nako, identifying nga asa man nagpamuhat ang Ginoong Dios nako. Unsa man ang gihatag nga abilidad sa Ginoong Dios nako. What I need to grow and become more like Christ. In service, we develop Christ-like qualities. Nawitang dapat, di ba, ningon ko, makitaan ba yung silingan nga separated ka for a greater purpose? Dapat makita sa mga taong nakapalibot nato Christ-like qualities. Character traits nga sama ni Kristo. O ito nang og na siguro mareklamo ninyo sa barangay, batig-batasan, palaaway, nya mangutanag kalit. Uy, pastor, magsimbahan na diri si kuan, na reklamo mo to. Moingon lang siguro kog sa una siguro nagsimbahan na diri. In service, we develop Christ-like qualities. Yeah, if we'll go back to our passage, tanaw ninyo, unsa ka quality gusto itudlo ni Jesucristo diri? Di ba, iyang gi-point out nga, you must be a servant of all. Na din siya gikuha bata. Now, as I was reading this, unsa may connect aning bata? Ngano na yung child nga gituk si Jesus Christ? What we will see that Jesus Christ took a child and said, whoever receives one, such my child in my name receives me. Whoever receives me, receives not me, but him who sent me. So, say gusto itudlo ni Jesus Christ diri. Yang gigamit ang bata sa object lesson. Now, nay gusto itudlo si Jesucristo pinaagi nini nga bata. Now, sa culture nila, sa early days sa mga Israelita, kaning mga bata manggod, considered niya as insignificant or why importansya sa ilahang katilingban. Children in their time are viewed as an economic burden, pabigat sa bulsa sa ginikanan. Kamo mga bata noon, salamat mo, pinangga mo sa inyong ginikanan. Wa ta nabuhi ani nga panahon. Kung nabuhi ta ani nga panahon, agoy, morgi lantaw sa to, pabigat sa bulsa sa ginikanan.
Sometimes gani consider na sila as property. Muna og makabasa ta na slaves, ipang baligya. Kingaan na ang realidad sa mga bata ngadto sa panahon ni Jesucristo. Gani bisan pa sa Old Testament makabasa man tano nga giatiman og ayo nilang Abraham ilang anak, Noah yang pamilya giatiman. Ang reality is lisod ang kinabuhi sa bata sa ilahang time. So unsay gusto itudlo ni Jesus Christ diri? I-value ang mga undervalued nga tao. Niya na, di ba, ang gilalisan sa mga apostles, kinsam gyud mas labaw nato. Gitudlan siya ayaw palabuhan yung kaugalingon. I-value tong mga wa gi-value. Katong mga marginalized, katong mga nakalimtan. Yang gigamit ang bata para ma-emphasize nga tanawa ning usa ka bata. Ug imo ning tabangan panagsa digay nimo say thank you. I-value na bahalag di na mo say thank you. Tanawa ning usa ka bata ug imong tabangan digay na makabaos nimo. God is teaching to serve without expecting anything in return. Manay gibuhat ni Jesucristo sa cross. Bisan nasayod siya nga ang mga tao di muto niya, bisan masayod siya nga bisan ang mga taong nakakita niya nagbitay sa cross di muto niya, he served without expecting anything in return. At hinumduman ang motivation nato is obedience to the will of the Father. Jesus Christ here is calling us to see the value of those who are often forgotten, mga nalimtan, the poor, the sick, the outcast. Ningon dan si Jesucristo sa verse 37, kung kinsay mo dawat na aning bataa, tabla ra pug ning dawat nako. Yang gusto ipasabot diri, sa dihang nakigiserbisyuhan nga tao, it is a direct service ngadto sa Ginoong Dios. Serving God through serving people. So when you see someone in need, sa may kinahanglan buhaton. Maragong dangon na siguro natong panghunahon na nga tabangunon gani ko ako na pud noon siguro mo tabang. Let's have a mindset to serve God by serving people. Offering service to others is a powerful way wherein the Holy Spirit, bantayin nyo, transforms a believer to become more like Christ. So before mag-end ang message, before ko mo conclude, now I'll share a short story. A story of isa ka batang lalaki was raised from a Christian family. Now, at an early age, sige na siya basag Bible, expose siya, gituluan siya sa pag-pray, mo attend siya fellowship, worship services, nga na. Yung makita nga, nindutas upbringing niya. Yet growing up, niya ang environment, kaning bataa, di siya ganahan ma-involved in any kind of ministry. Ganahan siya, sud, gawas din simbahan. Sud, gawas. Nga na, ragod, murag ang uban na to ba? Sud, gawas, rapod. Dayon, sa dihang nagdako niya ang bata, siya imbitahon. Siyempre, caring man ang mga churchmates. Siya oy, pwede ka mo apilan niya, pwede ka mo tabang na mo, inatay buhaton, volunteer. Pero kani siya, yung ganahan buhaton, kaning, mayingon siya, ay, kanina lang ko, diri ako mag-focus. Kaya ito, murag type of person na iyahang kalibutan, di ganahan sa mukon. So rather than mo engage siya lang tao, mas ganahan na siya, kung sayang gusto buhaton, mayang buhaton. So after pila ka tuig, many years had happened, ning labay, daghang nitabos iyang kinabuhi, ni-decide din siya kalit nga mupursog, mangita sa iyang spiritual growth. Siya mupursog og Bible college, ganahan ko mutubo spiritually. For his own personal purposes. Eskwela siya Bible college. What he didn't know, sa dihang ni-enroll siya, required daw di ay mo serve og church. Now, ang upbringing niya, or yung kinaiya, di siya ganahan mo serve, di siya ganahan mo engage og laing tao, di siya ganahan mo atubang og laing tao. Pero sa dihang eskwela siya, required ka mo serve og church siya. Now, he was very reluctant at first, but ingon siya, sige, I'll give it a try, mo serve na lang. So while serving, ato niya nakita in his own eyes that God is actively working. Buhi man dayang Ginoong Dios. In his own eyes, yang nakita, inganday magpamuhat ang Ginoong Dios. In his own eyes, in the lives of people he is serving with, iyang nakita ang Ginoong Dios. Sa community, kung asa siya nag-serve, iyang nakita ang pagpamuhat sa Ginoong Dios. Iyang nakita nga through him, pwede di ay siya magamit sa Ginoong Dios. So it was in the ministry na develop iyang character. It was in the ministry na develop iyang faith. It was in service ang spiritual gifts niya na develop. Ang Christ-like qualities, it was in the ministry ng gawas sa iyahang kinabuhi.
Now, while studying, although yang gihatag ang best niya sa academics, although yang gihatag ang best niya nga ipas ang mga need ipas sa sakto nga oras, iyang na-realize nga ang spiritual growth nga iyang gilong, gipangita di ay, wan niya nakitaan sa unsay itudlo nga mga principles sa iya. Wan niya nakitaan sa unsang mga libro nga iyang mabasahan. Iyang nakita ang spiritual growth nga iyang gipangita. Adtor din niya matagbuan sa diyang pangalagaran niyang Ginoong Dios, pinaagi sa pagpangalagad sa isig katao. He found that spiritual growth that he was looking is in service din niya makitaan. And gikan niya na from that boy nga ganahan ra atubang siyang kaugalingong kalibutan, he served. From a boy ganahan pangalagaran, he chose to serve rather than be served. Gikan sa batanong lalaki nga ganahan na siyang comfort zone, he went outside his comfort zone. From tao nga di ganahan mo engage og laing tao, nahimo siyang pastor. Familiar? Kaya mo nang nasa tubangan ninyo. The story is a story of the person standing right in front of you. Now, I never thought nga, sa dihang mo engage di kog ministry, na pagtubo. I thought nga sa dihang magbasa lang kog Bible, mag-pray ko, mo-attend kog service, mo attend kog mga prayer meeting, okay na. But sa dihang ningsud kog ministry, akong gicommit akong kinabuhis Ginoong Dios. Nakoy growth nga wa na ko na experience sa lain nga mga activities nga akong gibuhat. Now, I'm not saying nga mo na paagi para ma-experience. It works to me, it might work for you. So sa pagtapos, how can serving be a means of spiritual growth? Una, in service, we commit a life dedicated to Him. Yeah. In service, we practice trust and submission to God's command. In service, we are being shaped to be like Christ. Inyo nakita ang connection, unsaon pagtubo nimo ug nako sa dihang mga lagad ta sa Ginoong Dios. Now, serving is more than just feeling unsay need. God uses our service to change us. To believe nga the church doesn't need me. Daghan na wag nag-serve. No. God wants you to serve. Although God does not need any of our abilities, God is still God, siyang gamhanan labaw sa tanan, but He wants us to participate in His work. Start serving God in ways we can.